talagang na burakot na politiko. Hindi lang gano'n. Pero, dito po sa amin, mabait yung mayor namin. Hindi ko po sabi ng bata, mabait yung mayor namin. So, tinanong ko, paano mo kako, Tutoy, paano mo nasabi na mabait yung mayor namin? Ay kasi po, tuwing pasukan, bubukas na yung school, marami po kaming natatanggap. Bag, notebook, pencil, ballpen. Binibigay po ng mayor namin. Kaya mabait po yung mayor namin. Tanong mo dun sa bata. Palagay mo ito eh. Saan kaya nanggaling yung binigay ni mayor sa inyo? Yung may sumisigaw sa AX, sa tupad, sa kung ano-ano pa. Bakit? Kailangan po nilang panatilihin yung ating mga kababayan. Saan ka ba? Namangmang. Kailangan po nilang itanim sa utak natin na may utang na loob tayo sa mga politiko na to. Yun po ang ginagawa nila. At ano po ang pinakamasakit doon? Tumatangin po sa utak ng ating mga kababayan na tinatanong po nila ito at tinitignan nila na kung wala si mayor, wala si kapitan, wala si congressman, wala si gobernador, wala si senador, wala kaming kikitain ngayon, wala kaming kakainin ngayon. Dahil kay speaker, yan, mga salitang ganyan. Mga kapatid ko, mga kababayan ko nandito ngayon, lahat po tayo ngayon ay may obligasyon, may responsibilidad na mulain, gisingin po natin, lalo na yung ating mga kabataan. Ang una pong problema ng bansang ito, mga korap na politiko. Paano raw magigising yung adik, hindi naman natutulog? Tama, di ba? Pero obligasyon po natin bilang mga mamamayan, turuan po natin, iparamdam po at bigyan po natin ng pag-asa yung ating mga kapwa. Kailangan po malaman at maintindihan ng bawat kababayan natin na ito na naniniwala na may utang na loob sila dito sa mga politiko na ito, na iyang ibinibigay sa kanya ay galing po sa inyong mga buwis, sa ating mga buwis, lalong-lalo na po yung mga middle income, working class. Kayo, otomatiko, tayo, otomatiko. Inakaltasan tayo ng withholding tax. Sabi ko nga po nung last time, nandun kami sa Senado, yung mga kapulisan at mga sundalo natin, pagdating po ng sahod nila, automatic kaltas ang withholding tax. Ano po sinabi ko, ulitin ko kayo. Kayo, mga kasamahan natin na mga pulis at sundalo, ang unang-una nilang ninakawan. Kailangan po natin magising. Ano po ang pangalawa? Kahapon, ilan ang dinagdag sa presyo ng diesel? 4 na piso. Almost 4 pesos. Taas ng taas. Samantala sa atin pong mga kalapit bansa, mababa po. Yung pong ipinaliwanag, inilantad ng ating si Senador Rodante Marcoleta na presyuhan. Bakit po hindi ma-implementa rito? Kasi galit sila. Una muna yung kikitain nila.
itinaas ang mga toll fee. At lately, ngayon, sa ano po sabi, kuryente ulit, itataas na naman. Di ba binigyan sila ng kontrata itong mga malalaking negosyante na ito para po i-develop yung mga infrastructure natin. Pero ano po ginagawa nila? Kukolekta muna sila. Kukunin yung pera sa taong bayan at yun ang panggagawa nila ng mga istruktura. Ano po yun? Hinigisa tayo sa ating sariling mantika. Panahon na po para tayo'y magising. Ang iba po nating kasama, nakakalungkot, naniniwala sa mga ganit na oligarko na ito. Kasi pumaldo na. At ano po, yung pinakamatindi at huli. Nung ako po'y magkaisip at magkamalay, lagi ko na po silang nakikita sa lansangan. Kahit ano pong administrasyon ang bumubog, lagi po yang nagpuprotesta. Sino po tinutukoy ko? Yung mga kaliwete. Yang mga komunista na yan. Nakakita po ba kayo na yung mga yan ay nagkaroon ng satisfaction? Wala. Bakit? Iisa po ang kanilang hangarin. Ang hangarin po nila ay pabagsakin ang gobyerno at i-take over nila. Yan po ang katotohanan yan. Yan po ang tinotolerate ng mga corrupt na politicians natin. Kaya po kami tumitindig dito sa inyong harapan. Kami po ay nakikiusap, lalo na po doon sa mga nanonood ngayon. Wala po sa apat na sulok ng inyong bahay ang laban. Nandito po, nandito sa kalsada. Kailangan po nating lumabas. Ulitin ko po, ang tatlong pahirap sa ating bansa. Ang mga korap na politiko, ang mga ganit na oligarko, at ang mga komunistang terorista. Kailangan po nating magkaisa. Bago ko po tapusin ang aking maiksing pahayag, hihingi po ako sa inyo ng kaunting katahimikan at ilagay po natin ang presensya natin sa harap ng ating buong may kapal. Sabay-sabay po tayong tumuko at sandaling manahimik. Ipagdasal po natin ang ating bayan at hilingin po natin ang kapatawaran at ang awa ng ating Panginoong Diyos. Sa ngalan po ng ating kapatid na si Kristo. Amen. Amen. At amen. Sa mga kapatid po nating Muslim, Inshallah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Maraming salamat po.